Hello everyone! Welcome to my journey, Life with Christ, Without Christ. Kung bago ka lang po sa akin pong mga videos, kung ngayon nyo lang po ito mapapanood, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm a life coach at nakafocus po tayo sa health, wealth, relationship, and spirituality. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na pong ating spiritual, ay ito po ay ginagayad po natin ating mga kababayan. Meron po tayong sariling community bilang isang support system. Meron po tayong pinaka libreng education sa ating pong community na tinutulungan po natin sila kung paano po makarecover sa lahat ng klase ng sakit karamdaman in a natural way without investing any money, without taking food supplement, without taking any medicine. At ang kagandahan po niyan ay nag-start po ang ating community. That was September 2022 from low carbs to keto. Then this January 2023 ay nag-shift na po tayo to carnivore way of eating. At sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon, parami na po ng parami ang ating po mga natutulungan, most especially po ngayong March of 2024. Dinubog na po tayo ng mga cancer patient, mga CKD patient, mga may gout, mga hindi na nakakalakad for more than a decade. Mga kababayan po natin na may mga psoriasis, eczema, matinding pimples, at kung ano-ano pa na severe na at mga inayawan na ng mga doktor. Pero sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon, they are slowly being healed. Mabilis na pong nakarecover po sila. Yung mga chronic na, kagaya ng diabetes, kagaya ng high blood pressure, napakadami po. Name it under the sun. Mga inayawan po ng doktor sa ating pong community ay patuloy po natin silang natutulungan. At una po sa lahat, ang ating pong pag-uusapan po ngayong oras po na ito ay napakahalaga sapagkat pag-uusapan po natin is all about food guidelines. Napakadami po mga eksperto that we are very excited sa patungkol sa iba't ibang klase ng mga pagkain, sa patungkol sa iba't ibang meal plan at yung mga approach kung paano talaga mas mabilis tayo matutulungan sa ating mga kalusugan. The problem is, hindi na tayo naging matalino, hindi na tayo naging maingat sa pagsunod natin sa napakadami mga export na hindi tayo nagkaroon ng pag-aaral patungkol sa mga food guidelines na ibinibigay po nitong mga export. Yan man ay mapa naturopathic, mapapunta sa mga low carbs community, keto community, o anumang diet o anumang itinuturo po ng ating mga expert na itinuturo po nila sa atin, lalong higit sa ating mga kababayan. Hindi na po tayo nagkaroon ng pagsusuri, pag-iingat, pagsasaliksik patungkol po sa mga bagay po na to sapagkat pwede naman nating suriin ilan na ba yung pamilya na sumunod sa mga food guidelines na binibigay ng mga expert. Pwede naman nating alamin ano ba ang nangyari kung kumakain ito ng prutas gulay, kung kumakain ito na ng kanin, kumakain ng tinapay, at ineliminate na nga yung ilan sa mga iniiwasan, pero bakit hanggang ngayon dumadanas pa rin ng napakalalang sakit karamdaman, matutulungan for the meantime, but in the long run, hindi pa rin talaga ma-address yung ilan sa mga health issues po natin. At ang dami ko pong mga nakinig na mga nasa health advocate din na talagang dibdiban, talagang matinding gastusan ang naghihintay para lamang masunod nila yung mga programa. At ilan nga po sa mga ina-advise ng mga expert, kung susundin nyo lang, sabi nitong mga expert, mapa naturopathic, mapa nasa, alam mo yun, anumang community na meron po itong mga expert na to, ang sabi po nila, masunod mo lamang ang aking programa, masunod mo lamang yung meal plan ko. I am 101% sure na matutulungan ka nito. At kapag hindi ka pa rin talaga natulungan, meron pa tayong another program. The problem is, mga kababayan, ang laki ng bayad do sa programa nila at pwede ka naman doon sumubok uli. The problem is, may mga expert na nagpo-post, mga nag-PPM nagtatanong,
Doc, pwede po ba ninyong basahin ito? Coach, pwede nyo ba bang basahin ito? Pero lantaran na po sila nagsasabi sa live at sa mga post nila, hindi ako ang doktor mo, hindi ako ang pwedeng bumasa niyan. Ipabasa mo yan sa doktor mo, yung mga laboratory ninyo. Tama naman. At yung ilan naman, ang sabi naman sa post nila at sa kanilang mga live, pag nakakadumaan sila sa newsfeed ko, pagdating sa health issues, ay naniningil po ako, may bayad po yung mga yan. At hintayin nyo na lamang yung mga live ko, saktuhan nyo na lamang yung pagtatanong doon sa mga live, at makakalibre kayo. Di ba? So, at some point na, dahil nga naman talagang nag-aral sila, pwede naman talaga, karapatan po nila yung maningil sapagkat they are what we call expert. The problem is, mga kababayan, lalong na higit sa mga kabakan na sa ating community, ilan po sa mga member natin sa ating community ay nanggaling na rin sa mga expert na yan. Galing na rin sa mga matatalino na talagang they are, alam mo yun, yung talagang hasang-hasa sila pagdating sa pagbibigay ng food guidelines, pagbibigay ng health tips, talagang ang dami na lang mga followers, million followers, di ba? Pero ito yung malupit. Mag-o-observe ka, ang dami ng sumunod sa programa na yan. Alam mo mga kababayan, doon po sa mga ilang mga kapanood, siguro naman, for more than a decade, ang dami nung gumawa ng programa. Ako nga nalulungkot dito sa doon sa kamamatay lamang kahapon, March 21. At talagang nasa health advocate din siya, isa siyang madalubasang doktor. Pero grabe, mga kabaka, sa ating pong mga viewers, ang ikinamatay po niya, cardiac arrest. Ang dami pong mahuhusay na doktor. Ang daming magagaling na doktor ngayon na talagang puspusan talaga, dibdiban talaga ang pagbibigay nila ng mga health tips, mga, alam mo yun, mga food supplement na ito yung kanilang iinumin. Ingat na ingat talaga sila. Talagang may baon na sila, may mga fruits. Pero tiningnan ko po yung kanyang yung bagong kamamatay lang na doktor. Tiningnan ko yung way ng pagkain niya. Mali. Wrong choice of food. Siya ay rice lover. Nakikita ko medyo mataba siya. Chubby siya. Medyo malaki yung ganito niya. Tapos, mahilig siya sa gulay, sa fruits. Mahilig po siya. At kung titingnan mo nga naman yung kanyang mga kinakain, syempre, hindi yan mawawala ng food supplement. Matindi. Kinamatay. Cardiac arrest. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin mga kabaka, lalong higit na po sa mga makakapanood po nito, if you are not part of my community, hindi po natin pwede talagang i-apply ang moderation. Mga kabaka, sa lahat ng mga kapanood po nito, maging matalino na po kayo. Kung ano lang po yung kinakain ng mga expert na namatay, inuulit nyo lang po eh. Yan yung pinakamahirap. Alam niyo po, ako medyo alam po ng community na ako po talaga ay napaka-stricto. Ang dami ko laging mga salita, ang dami ko laging mga post sa community, pagpapaalala. Hindi po ako nagsasawa sa kanila. Yung mukha kong ito talagang sambulat na talaga sa community. Wala akong sawang nagpapaalala sa kanila kung ano may mga bagay na dapat nilang gawin. Most especially sa kanilang spiritual life, hindi mo lang dapat iasa sa kanilang sa kinakain nila, yung physical mobility mo, nag-exercise ka ba, medyo ano po ako, ilan po sa mga member ng community, talagang ilan po dyan, napapagalitan ko po talaga. Talagang tumatayo po ako bilang ama ng community because I'm a pastor. Andun na lang po yung pagsumikap ko na ma-guide po yung community sa kanila pong journey, this carnivore way of eating. At napakalayo ng way of eating namin sa nakasanayan ng mga expert at ng mga taong naniniwala lang talaga sa mga expert. Pero hindi po pwedeng wala. Kahit doktor talaga, wala talaga. Sobrang dami po. Kung ilalatahala ko lang po sa inyo, yung mahuhusay na doktor at puro matitindi, cancer, cardiac arrest, nung binabypass na, hindi naging matagumpay yung bypass sa kanila, yung operation sa puso,
Wala eh. Pero tila parang nagbubulag-bulagan na lang tayo at parang nawawala na tayo ng pag-asa na una-una na lang yun. Hindi po ganun. So kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa community, isa sa mga kasalanan na marahil napapag-usapan sa lahat ng simbahan pero hindi napapagtuunan ng pansin, yan ay ang katakawan. Wala tayong disiplina sa pagkain, at yung ilan naman iniasa lang sa pagkain, walang physical mobility, walang exercise, walang social life, nakafocus lamang talaga sa karir nila. Masyadong kinain na ng sistema, masyadong nagpakadalubasa, pero wala man lamang socialization. Walang community kinabibilangan na pwede magbigay ng positive vibes man lang. O someone will pray for you. Sapagkat sabi ng Bible, 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of us. Napakahalaga na kaya po sa ating pong community, napakahalaga na bawat ginagawa kong live, lagi po kami nananalangin. At naiga-guide po natin yung mga kababayan natin patungkol sa paglapit sa ating Panginoon. Kaya pagdating sa food guidelines, napakadali na po nating mga kababayan i-identify yung food guidelines na yan. Ano ba ang susundin natin? Huwag na po kayong magpakalito. Huwag na kayong tumingin sa kaliwat kanan. Focus na lang kayo. Ano bang mahirap sa carnivore way of eating? Kung nalilito ka pa rin, ano ba yung paano ka magsisimula? Simple lang, meron po tayong video o hanapin nyo lamang po sa aking hanapin nyo lang po, i-PM mo lang po ako at isasend ko po sa inyo. Nasa YouTube na po natin yung meal plan natin. Pero bago nyo po panoorin yung meal plan natin sa YouTube, kailangan pong panoorin nyo po muna yung topic ko about cholesterol doon sa Facebook page ko. Yung mahalagang maitutulong ng cholesterol, kailangan nyo maintindihan yun. Huwag muna kayong jump po na sa meal plan sapagkat medyo, paano sinabi ko doon, kailangan mo kumain ng baka 300 to 500 grams. Maati mo bang kumain nun? Baka at the back of your mind, cholesterol yun pag natakot ka sa cholesterol, matatakot ka na agad, hindi ka natutuloy dun sa programa na ibibigay ko. Kaya pagdating sa food guidelines, sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon, I am 101% sure sa lahat po ng nangangailangan patungkol sa kanilang mga health issues. I am 101% sure carnivore way of eating is the best meal plan, is the best diet na meron po talaga sa mundong ibabaw na ito. Because we are carnivore. At kung natutunan man po natin kumain ng gulay because of starvation sa kakulangan ng karne nung panahon na nag-hunt pa tayo. Kaya nga sabi ko dun sa huli nating video dito sa YouTube, eat like a lion. Talagang piyesta talaga yan. Pag karne, kain ka lang. Pag nabusog ka na, tigil ka na. Kalokohan po yan na kailangan mo lang kainin ni 100 grams, yung lilimitahan mo, hindi. Hanggat gutom ka, kumain ka. Pag busog ka na, tigil ka na. Ganun lang po yun. At pagdating sa food guidelines, napakasimple lang. Ang focus ng ating community, mag-focus ka lang muna sa ruminant animals. Kung may autoimmune disease ka, matindi talaga yung sakit na meron ka, focus ka lang sa ruminant animals. At kapag sa tingin mo ay okay ka na, nalaman natin na hindi na talaga bumabalik yung severe rhinitis mo, sinusitis, gout, o ano mang sakit na meron ka, pwede ka mag-side dish ng manok, baboy, seafood, nasa inyo na po yan. Pero ang ating pong community, kaya po ang naging tawagan natin sa ating community is kabaka, sapagkat nakafocus po tayo sa ruminant animals. At sana po ay malaki po ang naitulong po nitong video po natin na ito. Simple lang po yung pinakamahalagang mensahe ko kaya ginawa ko po ito. Huwag na po kayo magpakalito. Ano pa bang food guidelines ang dapat nyo pong hanapin? This perfect diet para sa lahat. Hindi na po nyo kailangan magpaka-stress from womb to tomb. Kahit na sinapupunan ka, kahit buntis ka, kahit bata, pwede na po. Basta marunong na kumain yung bata, pwede nang pasukin ng carnivore way of eating. Makahigop ng sabaw ng bulalo, talagang yung malambot na taba ng baka, na matindi yung sebo. Naku, maniwala po kayo. Hindi po magiging sakitin yan, kahit walang vitamins yan. Napakatatag po ng mga anak po ninyo kapag natutunan po ninyo this carnivore way of eating.
Sana po ay na-encourage ko po kayo sa loob po ng community. Ipinopost po nila yung kanilang mga kinakain, yung journey po nila, kung kailan sila nagsimula, kung ilang araw na silang ginagawa yung carnivore way of eating. Na-enjoy na nila at na-duplicate ko na yung sarili ko sa kanila. Pastor, hindi po maiwasan na may mga nag-PPM po sa akin, sabi nilang ganun. Ngayon po na-experience ko na yung ginagawa niyo pong pagtulong sa amin. Ngayon po, it's payback time. Tumutulong na rin po kami sa iba. Kaya I'm so happy po. Ako po ay sobrang nabibless sa pagka nakita ko yung magandang resulta doon po sa community. Nakapag-influence na tayo slowly. Nakikita na po natin yung magandang resulta sa ating pong mga kababayan. At siguro po hanggang dito na lang po. Lagi niyo pong wag na po ninyo pang pahirapan ng inyong mga sarili. Tingnan niyo na lang po ang ating kapaligiran. Mga sumusunod sa mga export. Tingnan niyo na lang po yung food guidelines na ibinibigay po nila. Hindi po totoo na kapag sinunod mo magiging maganda. Hindi po. Karamihan po sa mga food guidelines na wala sa carnivore way of eating ay temporary lamang. And this is not sustainable. Pero kung sisikapin po ninyong matutunan this carnivore way of eating, I do believe that this is sustainable and you will enjoy it to the fullest. May enjoy nyo po talaga. Makikita nyo po yung napakagandang resulta po nito sa dulo. At makikita nyo, lahat po ng sakit na meron po tayo, it can reverse. Sa tulong at biyaya na po ng Panginoon, siya na po yung bahalang mag-guide po sa ating journey. Siya na po yung bahalang maghimala po sa buhay ng bawat isa. Siguro po hanggang dito na lang po yung ating pong topic patungkol sa food guidelines. At I hope and I pray na makilala ko po kayo. Mag-PM lang kayo sa akin kung may mga katanungan kayo. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya. Libre po ito, wala po itong bayad. Hindi po sasakit ang ulo po ninyo sapagkat carnivore way of eating is the best diet na meron po sa mundong ito. So, yun lang po. Lagi nyo lang po tatandaan. With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. We can live without Christ, and we cannot live without Christ. And God bless po. God bless everyone.